Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Good morning! Parang mga natigilan pa tayo. Oo, at syempre, Sabado, din may farmer stock tayo. Oh, yes. Naku, ilang araw na lang, eleksyon na. Ay, oo nga. So, vote wisely. Yes. Pero ilang araw na lang din, seminar na. Yes. Opo, yun ang pinakamahalaga. Oo. Ayan. Invited kayo. Yan, inaanyayahan po namin kayo sa ating free seminar sa May 25 po, na ang topic po is pag-aalaga ng patabaing kambing kahit sa likod, bakuran nyo lang. Ito po ay gaganapin po dito sa main office. Address is Block 11, Lot 11, Boulevard Street, Villa Carolina 1, Tunasan, Muntinlupa. Alas 8 po yan ng umaga. Huwag pong kakalimutang magpalista po. Yes. Palista lang. Opo, yun lang ang nagsabi natin. Magpalista lang. Walang bayad. Opo. Walang bayad. Kasama po kayo ng mga kasama nyo, kapitbahay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kamag-anak nyo, kahit sino isama nyo. Oo, kamag-anak pwedeng isama. Pwede ho. Basta magpalista lang. Ayun. Kung hindi, huwag po kayo maglala na sasabihin na maliit yung space. Hindi po. Kung sisigit po yung pagpapagawa kami ng bago. Correct. At dahil napakasarap ng pakinggan ng ating music, talagang nakakainganyo ding makinig sa buong panahon ng ating farmers talk. At masaya tayo dahil magbabakasyon na naman. Yeah! Wala ko lang masaya. Hindi natural. Yun, ha? Parang mga bata lang tayo eh. Oo. Sa At saka- election kasi yan. So, yung mga boboto, agahan na lang natin. Maaga ko na. Ako din, ma. Tsaka sa ating mga mothers, Happy Mother's Day. Yes! Happy Mother's Day na! Yes, Happy Mother's Day. Ngayon. Nanay. Ay, Happy Mother's Day. Thank you. Yes, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Okay pa, so much so for that. Narito na ang ating paksa. Ayan, millennial hog farming gamit ang selective breeding. Ano nga ba ang epekto nito sa kita ng magbababoy? At ano ang epekto nito sa kalusugan ng tao? Maganda ang topic natin ngayon. Medyo technical ng konti. Oo. Pero, yan ay natabayanan nila kasi para tayo. Gusto natin lalong matuto. Yes. Magdagdag ng kaalaman. Hindi kasi lahat na nagbababoy alam yan. Yes. At saka, i-explain po namin sa abot naming makakaya. Yan. Medyo Oo. technical ng konti, pero... Oo. Yun na yan. Pero, Ang nakakuha ng Simplify. attention ko sa title natin yung millennial eh. Oo. Para po sa mga... Kasi balikan na natin. Tingnan natin yung title ulit. Millennial Hog Farming. Gamit ang selective breeding, ano nga ba ang epekto nito sa kita ng magbababoy at ano nga ba ang epekto nito sa kalusugan ng tao? So, titignan natin kung kikita kayo at kumusta naman sa kalusugan yung ating mga baboy na
produkto ng selective breeding. Pero unahin natin yung sinabi niyang millennial. Yes. Oo, kasi ano nga bang millennial hog farming? Sige, unahin natin. Sino ba magsasalita una? Ano sa inyong intindi ang millennial hog farming? Ako, base sa abot ng aking kaalaman. Yes. Ano bang abot ng kayong kailangan? Hanggang saan kaya yun? Hindi ko alam. Hindi ko maarok. Hindi ko millennial hog farming or yung mga millennial, siguro yung mga bagong breed ng farmers. Aha. Yung umaalis sa mga traditional farming or mga kabataan, based sa aking alam mga kabataan na pumapasok sa farming. Kasi alam naman natin yung sa hog farming. Alam naman natin kasi na ang farming parang unti-unti nang pababa Wala na masyadong may gusto mag-farming. Yung generation ng farming natin, andun lang sa mga matatanda bihira na yung mga bata Pero ngayon, tulong na rin ng technology, marami na rin naiengganyo. Yes, sa akin naman palagay. Yun nga, 'di ba sinasabi sa intro natin, yung average Filipino farmer 57 years old. Pero speaking of millennial hog farming, hindi lang ito considering sa age kung parang kino-consider din dito na as millennial, parang mas kino-consider na ng mga kabataan ngayon, yung parang kasi mas more on health conscious na sila So, mas kino-consider nila na mag-produce ng sarili nilang food na parang mas magiging safe nilang makakain. Kasi marami mga health conscious, mga nagda-diet, mga physically, So, syempre, gusto nila yung mga source of food nila is, safe para sa kanila. Parang yun ang millennial thinking nila, no? Yes. Oo. Sa akin naman, sa abot lang din. Sa'yo, original dapat. Sabi mo sa'yo, aking palagay. I like that. Sa aking palagay, ang millennial hog farming, ito yung mga bagong kabataan na umaayon din sa takbo ng ating generation ngayon, na katulad na lang ng mga bagong technology na ina-adapt nila sa ngayon, na inaalis nila yung mga traditional, pinapalit nila yung mga bagong nalalaman nila through internet, through yung mga bagong gadgets na ginagamit sa pagpa-farming o kaya sa pag-aalaga ng baboy. So yun yung, para sa akin, yun yung mga bagong technique o bagong kaalaman na nalalaman nila na unti-unting lumalabas sa ngayon. Yun, napagaling. Kumbaga sa boxing, orthodox, yung lihis sa usual. Well, nasabi na lahat Oo nga. Ako sa totoo lang sinulat ko kasi baka kasi may malimutan ako. Talagang sinulat ko to. Ito ang aking mas matalino sila, mas kabisado nila. Ako hindi, talagang kailangan, medyo nagkakaedad na, kailangan maisulat ko. So wala ka na sa millennial? Wala na sa millennial. Ako ay nasa generation ng ng mga baby boomers. Nasa baby boomers ako. Centennial ka? Sandaan taon yun. May iba naman. Ito sa akin. Sa aking opinion at tingin, ang millennial hog farming ay tumutukoy sa makabagong pagbababuyan na gumagamit ng mas maunlad na sistema. Sa akin more is sa sistema. Pamamaraan, hindi sa more sa age. Kundi nataon lang na sa panahon ngayon, ito yung sistema, yun sa akin. So, mas maunlad na sistema ng pag-alaga, sumasabay sa nagaganap na pagsulong sa larangan ng teknolohiya, mulat or aware sa mga nililikhang uri o lahi ng baboy, sang-ayon sa nais na paggamitan mo, at saka tinitiyak yung kaligtasan at kalusugan ng tao na kakain yan, at mas angat ang resulta ng pag-aalaga. Sa akin parang millennial hog farming in short is parang iakma mo sa panahon kung anong meron ngayon na technology, tapos maging angkop ka, maka-adapt ka. Sumasabay ka sa agos. Yes. Adaptive. Yes. And hindi basta pagsabay, kundi kailangan yung sinabayan mo, may pag-angat. Yes. Mas angat doon sa traditional. Imbis na nakabarko ka. Yung maganda. Yung nagbangka man ako pero may motor. Yes. Ikaw ka, sulong ang kaalaman. Development. Yes, sulong na kaalaman sa makabagong pagbababuyan. Yes. Ayun. Sabi nyo na lahat, pero sa akin kasi, sa'yo,
Ano nga sa'yo? Ayun nga kasi. Ano sa'yo? Health conscious sila. So, mas nagpaproduce sila ng sarili. Kasi mga new breeding technology. Okay. And then sa'yo yung mga adaptive mga bago. Pareho. Sa akin yung thinking ko kasi dito is kasama na rin yung age. Pero namumulat yung mga tao ngayon kahit nasa age na 57. Yes. Ang gusto nila, yung product nila is unique. Yes. Hindi ba sa baboy lang, pero may uniqueness. Yes. May ibang hindi mo lang binibenta yung baboy mo, pero may quality. Yan. Tama yan. Ganon Tama sa yan. akin. Ang Maganda yan. thinking ko, kasi nagsisurvey tayo sa yun sa aking mga bubwit. And then, katulad din sa mga crops and plants, saging yan. Bibenta mo lang ang saging, hindi. May mga product na pwede mong hindi lang saging mo, banana chips, bibili ka nung, diba? Medyo, pagandahin mo naman, may value. yes, Value adding. Value Bibili mo adding. lang yung saging na 1.25, pero ibebenta mo yung pag na-process mo 15, 20 Correct. pesos. Tama ka doon. Iyon, ibig sabihin, ibebenta mo yung isang product, hindi lang sa mismong product na yun. May uniqueness. Yan. Kumbaga may character yun. Yes. Yun lang sa So, maganda, no, in short, ang millennial hog farming dapat talagang merong kakaiba, angat, at kumita. Progressive. At malusog sa katawan. At dagdag din doon, hindi lang yung basta kumita. Meron ding service sa ibang tao. Kumbaga yung ngayon, yung nakikita may ko. malasakit sa tao. Yes, nakikita ko ngayon medyo yung mga owner ng mga farmers ngayon medyo talaga bata. Pero mas iniisip na ng kapakanan ng mga workers nila. Tsaka Ang thinking organic, sabi nga nila. Tsaka being a millennial, yung characteristic ng pagiging millennial, yung karamihan is parang naniniwala sila na meron silang something na magagawang pagbabago. May pinaglalaban, parang gano'n. May advocacy. May pagtulong sa kapwa. Kasi parang sa community, ito yung gagawin mo eh. Kasi dito ka nakatira, mas tutulungan mo yung mga kapitbahay mo. Yes. Kasi yan ang Kaya pag sinabi nilang millennial nga, di ba, kahit anong bagay, parang mas creative to kasi millennial ang dating. Mas optimistic, mas yung pag-asa, kumbaga mataas. Yes, para sa inyo po, kayo mga nakikinig, ano po ba sa inyo yung millennial hog farming? Millennial farmer, yan, pwede po kayo mag-comment. Correct. So, dahil na-define natin sa ating mga sariling pananaw kung ano ang millennial hog farming, which are all true and correct, puntahan naman natin ang kumbaga core ng ating discussion today, which is selective breeding. So, sa pagbababuyan, may selective breeding. So, yung binibili niyong baboy, maring product ng selective breeding. Okay, alamin natin, ano ibig sabihin ng selective breeding? Ano ang ibig sabihin ng selective breeding sa baboy? Ito yung pumipili ng dalawang pure breed na baboy na pagkukunan ng lahi at sila ay kapwa merong taglay na magkaiba ngunit nakaangat na likas na gawi o katangian o superior desirable traits na parihong makukuha ng kanilang magiging anak. At maaari din naman na ang layunin ng selective breeding ay maalis o mawala sa pagiging anak ang ilang katangian. Sa selective breeding ay gumagamit ng genomic information. Using genomic models, it is possible to evaluate pure breed lines with genomic information by using marker effects estimated on crossbreed animals with both phenotypic and genotypic data. Okay. Alam niyo po, kailan kasi nating mag-define, bigyan ng kahulugan yung mga salita na ito. Total, tayo naman lahat, kayo, mga nagbababuyan, ay kailangan umangat din eh. Makasabay kayo. Minsan nakikita natin kasi sa Facebook, lalo na doon sa mga genetic groups, mga AA, AB, GG, mga ganun, di ba? Mga code sila. ESR, mga ganun. Ganun. So, dahil kailangan mas angat na tayo at mas naintindihan natin lahat yan, malay nyo, pumasok kayo sa ganung negosyo, may idea na po tayo. So, hindi maiiwasan ngayon, mag-define tayo ng mga terms. At least ma-familiarize sila sa term na Para pag pinaliwanag namin mamaya, maintindihan nyo rin po. So, dito pa lang initially, selective breeding, selective tuloy. Sabi hawa lang yan. Hawa lang. Kasi magkatabi tayo. Nahawa ka sa kanya, nahawa ko sa'yo. Papasok rito. So,
selective breeding, mayroon sinasabing dalawang purebred. Ibig sabihin, puro purebred lang to. So, pipili ng dalawa na may katangin yung isa na maganda, may katangin din ito. Tapos ang anak nila, so magme-mate sila, ang anak nila, mas okay kaysa sa kanila. Oo, mas mataas ang uri. Superior. Trait lang yung Yes. So, may kukunin dyan, mamaya elaborate pa natin yan. Kasi baka kayo huwag kayo maglilipat ng channel, ha? channel natin. Atobi channel. Yeah. Okay. So, ito, kukuha ka ng trait dito na maganda, kukunin mo rin to dahil yun ang target mo para yung resulta, yung gusto mong pakete. Ayan. Okay. May sinabi pong genomic information. Ano po yung genomic na yan? Ayan, paano at bakit ginagamit ang genome information sa selective breeding? It is used to develop methods for discrimination of breeds or individuals by using DNA polymorphism, identification of the genes responsible for meat quality, growth rate, disease resistance, reproductive performance, the number of vertebrae, and meat colors in pigs, and other traits, and to develop gene markers that support rapid breed improvement, and facilitate the development of a variety of products corresponding to various needs of consumers. The use of genomic information will be for the prediction of the performance of future breeding stock. Yun. So, yun yung genomic or genome information. Ibig sabihin nga, yung pinaliwanag natin kanina, na pipili ka kung ano yung gusto mo. Halimbawa, gusto mo pala pink, hindi pula ang karne. So, ito trait katangian ng isang baboy na kukunin mo siya. O kaya ang target mo mas mahaba daw yung gulugod. Gulugod ba yan? Vertebrae? Spinal. O kaya gusto mo mas mabilis na lumaki. So, ito kasing baboy na to, yung purebred na to, ganun ang katangian, kukunin mo. So, yun yung genomic information. Yung mga traits nila na gusto mong kunin. For example po, yung kabila, mahaba yung gulugod, sabi niyo. Kala ko mahaba. Ang gusto nyong katangian sa kabila, kunin din yung malalaking pigi. So, pagsasamahin mo yun. Yung magiging alak, mahaba yung gulugod na malaking pigi. So, yun ang informasyon. Informasyon ng bawat isang baboy na kukunin mo. Tapos considering din yung kung ano yung gusto ng mga consumers. Ito ang madalas na kinukuha mula sa maternal at performance trait. Ayan. So, source po natin sa internet. So, maternal and performance traits are the two main groups of traits considered in pig genomic selection. Reproduction and functional traits in maternal lines are relevant in pig breeding for the commercial competitiveness of maternal genetic lines that should also guarantee efficient and sustainable production of hog farms. However, due to the general low heritability, genetic progress for these traits is very low. Maternal traits include ovulation rate, embryonic survival, various measure of litter size, for example, total number of piglets born, number of piglets born alive, number of weaned piglets, number of fully formed pigs, stillborn, pre-weaning mortality, piglet survival, and piglet birth weight. Kumbaga, isa yon sa minsan, kinukuha nilang katangian, pinagbabasihan nila ng katangian na kukunin, maternal. Yes. Oo. Yan naman talaga pag medyo inahin, yan dapat ang kailangang magiging karakteristik ng paglabas ng mga mga litter size. Basta ka mas maraming makakapag-produce. Kung gusto mo halimbawa lang kunin natin yung ovulation rate. Mataas ang ovulation rate at yun ay katangian ng baboy na kukunin mo yun. Or madami yung litter size niya. Pero kung gusto mo stillborn, hindi. Kasi sa selective breeding, pwede yung aalisin mo yung ayaw mo. Yes. Oo. So, pipiliin mo yun. Pipiliin mo yun. Kumbaga lahat, 100% survival rate. Kung ang katangian mo lagi kami stillborn, alisin natin yon sa pamagitan ng selective breeding din. Yes. Merong mawawala, merong idadagdag. Okay? Pero ito isa sa mahalaga na encounter natin sa ating pagbili ng mga purebred lines. Mga genetics natin, yung mga pagkukunan ng lahi. Ayun. Sabi po yan, in selective breeding, the DNA tested gene is known as a marker because it marks a section of chromosomes affecting the performance. Ayun, nalubog na ko yung performance. Dugtong po niyan.
Tapos breeding value computation have become even more complex with the advent of marker-assisted selection or MAS. By combining molecular genetic information and traditional quantitative procedures, the rate of genetic improvement has taken another step forward. Screening animal for marker genotypes is relatively easy with blood or tissue samples, whole blood blotter cards, ear notches, ducktails, or tissue obtained through an approved ear tagging system as a source of DNA. Currently, commercial markers are available to improve. Ayun. Kumbaga, marami na ngayon ganyan. So, markers. Importante yan, kaya hindi pwede natin lagpasan yung markers. Yes. Ayan, specifically, the MC4R locus impacts growth and leanness in the pig. There are two alleles or variants Anong basa nga doon? Aleles. alleles or variants of this marker, A and G. Yan. The A allele is associated with fast growth, while the G variant is associated with lean and efficient growth. Teka muna, putulin muna natin doon. So kapag nakita nyo doon sa mga, pupunta kayo sa group na bibili kayo ng breeder nyo, halimbawa kung breeder o kaya ng barako, nakita nyo yung A. Ano sabi nung A? Minsan may nag-uusap Ana yun. Isa pa yun, Ana. So, yung A ay konektado. Pag nakita, ay fast growth. Meron siyang katangiang fast growth. Yan na, ganun po yun. Pigs that are homozygous or AA for the fast growth alleles have been shown to reach market weight 3 days sooner than pigs that are homozygous for the lean allele or Mas GG. angat pala siya, no? Yes, GG. Pigs selected for the MC4R lean alleles or GG will have 8% less back fat and eat significantly less feed per pound of gain. Mas mahinang kumain, Yes. pero less back fat. Oo. Ang kailangan mo, A tsaka G. Oo. Ayan, the HMGA1 gene marker is highly associated with back fat and lean growth, and the CCKAR is associated with feed intake, hunger control, and obesity. Nakikita nyo, initial pa lang yan. Kung ano yung mga katayin niyang gusto, dapat alam nyo yung marker. Yes. Ano yan isa sa mga tinatawag na quantitative. Yan. Ayun. Oo. Yun yung tinatawag kanina na kung babalikan natin yung definition, pinagbabasihan ay quantitative, at saka yung isa pa. Qualitative. Basta tandaan niyo po yung A. Genomic information naman. Yes. Basta yung A, fast growth. Yung G, ano nga po yung Lean meat. pakibalik? Lean meat. Okay. At So, saka, may pag sinabing ganun yan, may kanya-kanyang code yan. Kaya nga. Sa mga breeder. Kaya nga. Pero ito, isa sa mga initial. example. Example yan. So, lean meat, wala kasing backpat masyado. Growth efficient po yung 8%, G. ano? Tapos ay mahina pa kumain. Yes. Pero lean meat. Oh. Sige, next. Yan po. Molecular tested are also available to help... Okay. Molecular tests are also available to help develop and improve breeds of genetic lines for meat quality using PRKAG3 and KAST markers. CAST markers. The PRKAG3 marker observed in all major pig breeds is associated with muscle glycogen content and meat quality. The CAST marker are abbreviation of calpastatin is responsible for inhibiting enzymes called proteases which affect meat tenderness. So, pag gusto mo yung malambot na malambot. Wow. Parang hindi mo na kailangan lagyan pa ng maraming asukal para lumambot. Tenderness. Pwede, yan. So, mga example po, pinapaliwanag natin para mas lalo natin maintindihan ng mas madali. Yes. Ngayon, kung kanina may maternal, meron ding reproductive. Straight. Ito yon. Increasing litter size is one way to improve production efficiency, requiring fewer sows and less feed per pig produced. Selection for increased litter size is responsible for the large gains breeders have made in this trait in the last 20 years. Two new markers, the ESR estrogen receptor gene and the EPOR erythropoietin receptor gene are now commercially available. The ESR gene was first discovered in Malaysian pigs. The ESR gene marker is associated with litter size and has been used for many years by a large pig breeding
Company. Kasi yung Mexican pig, 'di ba, yung malaki na snout, ang ilong niya ay medyo nakapiyot. Pasok. Oo. Marami maganak 'yon. Basta yan, ESRG ng pinagmulan mo. Okay. This gene marker is effective in the large white. Yun. Then, Yan, the rapid evolution of gene technology allows swine breeders and commercial pork producers to make breeding decisions based on gene marker technology. Pig breeders have been using gene marker technology since the early 1990s to remove deleterious genes like the halothane gene, or HAL, which causes porcine stress syndrome. And that, yun, yung nababanggit na discuss na din natin before. And then, NAPO gene, or RN, from their herds. Kumbaga, inaalis yun. Yes. Yung mga katanong yun. Several new gene marker tools are now commercially available at relatively low cost for traits including number of pigs born, feed efficiency, growth rate, back fat depth, and pork quality. These tools are but the first wave of the genomic technology that will continue to revolutionize pork production efficiency. So, naiintindihan po natin na, sabi nga natin kanina, meron ka kukuning trait, meron ding dapat mawala. Yes. So, yan ay nagagawa sa ganung technology. kumbaga, kukuhanin mo lang talaga yung negative traits. Or, Alisin mo. Alisin mo. Ayun na yun. Okay. So, pwedeng nilang alisin yung halimbawa kung ito sakitin ng porcine, no? Di, alisin nila yon. So, hindi natataglay ng baboy yun na susunod. So, ito po yung madalas nakikita nyo na mga parabang selling statement sa mga groups. Minsan nakikita dyan, Yung gelt selection, yung DNA genomic tested, direct liters of imports, 1823 liter made. ano? May bacon type. Pag gusto mong bacon type. Yan, more tolerant or resistant to multiple diseases. Meron palang ganong baboy, ano? Stress negative pit trait. O yan, hindi daw bugnutin. Yes. Hindi na stress. Up to 80% carcass yield is stress-free or free with good conformation. Yan, at reduced aggression. Ayan, meron kasi bully daw. Yung bully trait, tinatanggal din yon. So, pag itong baboy na to, sasabihan, bully free, tama yung parang reduce aggression. So, wala nang, hindi na siya yung Grabe, agresibo. Grabe ang technology, no? Oo. So, nakita nyo na po ang epekto ng selective breeding sa mga traits na pwedeng taglayin ng mga baboy. Yes. Okay? So, ito po yung isa sa gusto ninyo. Kaya nalikha. Kasi sabi nila, base daw sa kagustuhan ng customer. Kaya nagawa yung selective breeding. May nabanggit si Ma'am Ana, bacon type. Ayun yan. Masarap yun. Yan. The Tamworth was selectively bred to become a bacon pig. Due to their fine bony structure, their carcass yields up to 70% clean, fine-grained meat. Its long, deep sides and the perfect ratio of fat, lean have earned in the title as the world's best bacon pig. The Tamworth is a fast-growing pig compared to the most heritage breeds. The Tamworths are hardly and relatively impervious to both heat and cold. Last but not least, they are intelligent pigs with a friendly and agreeable disposition, which make them a pleasure to raise. That's photo credit A to Z animals.com .co .uk. Ang laki. Fast growing. Paa. Oo nga. Ayun lang. Nga, lagyan natin. Diba? Ayan, Ano siya? Parang talaga imaginein mo, bacon yan. Pero kaya sinabing bacon pig is talaga mas marami sa kanya ang taba. Yes. Yan, the Tamworth is an English breed of hog that was of distinctly bacon type. The exact origin of this Old English breed is not definitely known, but a Tamworth Swine Association booklet says the Tamworth originated in Ireland, where they were called the Irish Grazer. Wow, Ireland. ganda naman ang tawag, ano? Irish Grazer. Pang maharlikang So, meron palang ganun. Pag gusto mo ng bacon type, ang karne, hindi ka na mamimili sa baboy ng mga portion na matabala, kundi ito lahat. mismo. Yun lahat ng yung part ng meat niya, yun yung pang bacon. So, kung yun ang negosyo mo, yun ang kukunin mong baboy. Okay? So, nabanggit po natin mga kaibigan kanina yung aggression. Yes.
Yes. Yan, reducing aggression in pigs through selective breeding. Aggression is a heritable trait by welfare quality research. The 2 pig populations monitored by the researchers, one each in Denmark and Sweden, showed that aggressiveness is affected by genetics to a similar extent as other traits currently included in selection programs. The number of skin lesions 24 hours after mixing showed similarly moderately levels of irritability in both Danish and Swedish pigs. Fighting behavior itself was also moderately heritable. Namamana pala. Yes. While bullying was only slightly less so. Being the target of bullying, on the other hand, was shown to be only mildly heritable. The studies also showed that pigs who fight also bully other animals but were rarely bullied themselves. Okay. Hindi naman talaga sa selective talaga breeding, hindi naman talaga mapaperfect yan. So, pag na-perfect na yan, wala na tayong mga champions. Binibilang din pala yung mga lesions. Yun ano? nga eh. Kunyari, maghalo-halo tayo, mga baboy tayo. O sino mas maraming tama, yun yung madalas na nabubuli, di ba? So, yung nambubuli, ay nalalaman nila, ito, dito tayo kukuha kung gusto mo ng aggressive na. Mga phenotype selective naman yan, yung tinatawag. 24 hours nila i-observe yun, no? Yes. Kaya nga yung mga selective breeding, napaka, gastos. Correct. Magastos yan. Oo. So, eto pa ho, baka medyo palalim na tayo ha. Palalim na tayo. Sana nasusubaybayan niyo yung ating discussion. Yes. Gens of mice used to make clean pork from China Daily Asia News Network, 7:48 p.m. November 2, 2017. Yan. Scientists from China and the United Kingdom have successfully used gene editing to make pigs leaner, improving their overall health and making them cheaper to feed. A team from Chinese Academy of Sciences in Beijing used CRISPR-Cas9 gene editing technology to introduce genes from mice into pig embryos, resulting in young with 24% less body fat. Pig carrying white fat or lard are not capable to producing brown fat, which is better for insulation. The scientists use special proteins to insert mice genes involved in the production of brown fat into pig embryos. Mice genes. Yan ha. The Chinese researchers successfully reared 12 piglets that carried the new gene. They found the modified pigs stayed warmer in cold temperatures. Brown fat takes less energy to create, so the pigs need less food to grow. Mas matipid. In the CRISPR o Cas9 system, special proteins act as molecular copy and paste tool targeting precise areas of DNA and removing of inserting genes. Sabi nga, mag-aalis o magdadagdag. Genes. Yes. So ito, balita po ito. Kinapi-paste din natin. Kinote naman natin. So nakapag-produce sila ng baboy na ang taba ay brown para mas mainit ang katawan kaya sa malamig. So, ibig sabihin, kukunti lang yung feed intake niya, pero mas lumalaki sila. Kasi nga yung brown genes na yon o yung brown fat is mas mataas yung quality ng fat kaysa dun sa white. Kaya nakikita rin natin sa mga balita din lately na bakit daw yung mga wild pigs naging backyard pigs na ngayon. Because nagagawa yun dahil doon sa yung kanilang DNA, meron china-chop-chop doon, tapos inaalis, tapos binapalitan ng iba na mag-a-adapt sila. Yes. Oo. Okay, so eto po yung long pictures ng mga millennial pigs. Ayan. Grabe mamasel Damasculados. Parang si Arnold Schwarzenegger to. Grabe Ayan. Talagang parang mga pigi ko yan Sylvester Stallone to. Laki. Muscle talaga. Yan ang mga nakikita natin mga bagong baboy ngayon. Okay? Na yan ay production ng result ng mga selective breeding. Yes. Kasi pinipili nila mas lean meat, mas makapalang laman. Ito naman yung binabanggit natin ngayon na mula sa, kita niyo yung mga baboy ngayon?
Yung dating 1 square meter per baboy sa kulungan, di na kasya yung sa mga bagong labas Sukol ng na baboy. sila, Mas pinahaba ang baboy. Yan. Basahin natin. Ayan. QTL affecting the number of vertebrae in pigs. Yan, binabanggit ni Miss Ana kanina. Yes. The number of vertebrae in swine which is associated with body length varies, thereby affecting productivity. The QTL for the number of vertebrae were detected by linkage analysis using F2 experimental families. Detailed analysis using DNA markers developed in the genome sequence of a QTL region on swine chromosome 1 revealed that a 250 KB region is fixed in the pig breeds with a large number of vertebrae. Yun. So, medyo technical po. Bio. So, ibig sabihin para malaman lang nila, yung, kasi ang chromosome ng pig is 19 pair yan. Ang sa tao naman is para sa information po, 23. Ang chromosome natin is 23, sa pig is 19. Yung sinasabi natin helix, yung double helix na yan, may mga kanya-kanyang sign na amino acids, yung protein. So, ibig sabihin, ang kukuha lang sila dito, ikakat nila yung amino acid na yan, para makuha yung trait na yun at ipapasok nila sa yung mataas na vertebrate. Kaya ang naging offspring niya is mahaba. Mahaba Ganun lang po, medyo mas nasimplihan po namin para ma-explain para mas mapaliwanag sa inyo. Yun lang po yun. Ganun lang po kada. Pero kung tutuusin natin, medyo mahirap yun kasi may mga technologies o may mga aparato silang ginagawa para makuha yung DNA na yun. Tutukuyin muna nila yun Yes. So, yung sistema nila, hindi na natin elaborate. Basta natukoy na nila yung genes na yun na naglalabas doon at gusto nilang taglayin yung isa, kukunin nila yon, tatapyasin nila yon, tapos lilipat doon. Or aalisin na nila totally, kung yun ay pangit at ayaw nilang taglayin para hindi na mataglay. Parang yung in-example natin na nasa internet, nakikita nyo po yon, manok. Wala na siyang feathers. Because yung genes niya, kumbaga, sa pangit na salita, pinakailaman. Pero, sa maganda salita is, pinalitan. So, kinat nila, kumbaga, kung yan yung nila, yung pinaka-DNA, ikakat nila yung portion na ito ang katangyan ng manok na nagbibigay sa kanya ng feathers. So, tinanggal nila yon. So, ang naging resulta, yung manok, wala ng feathers na lumabas. So, matotol po kasi, yung DNA natin, siya po yung nagdidikta kung ano yung biological structure ng alaga natin. Pero po, kung kita nyo po itong ballpen na to, ito yung DNA structure. Ang gagawin nila, tatapyas sila, kumbaga ito po yung pangit na trait or yung magandang trait, tatapyasin po nila yan. So, ma-alter na po yung iba na. Iba na yung DNA structure, mababago na yung katawan ng So, ang gagawin nila, itong magandang trait na to, ilalagay nila din sa isang hayop. Tinanggalan nila ng mga bad traits. Yun po yung ilalagay nila para mabuo naman po yung lahat po ng positive sides nandito na. So, ang nangyayari, as perfect po yung alagang to. Yes. At yun daw ay base sa mga kagustuhan ng customer, kaya nangyari ang mga selective breeding. Pero nung araw, nagdi-discuss tayo dito ng genetic engineering na minsan naman ay nag-experiment din. Science yan So they continue to experiment, baka kasi makatuklas sila mas maganda. Hindi ba minsan yung organ, yung lungs ng baboy ay ginagamit sa tao. Kasi palos magkapareho ng yun. So, they do that sa ilalim ng pangalan ng siyensya na ma-improve lalo ang tungkol sa kalusugan. Okay. Ngayon, dito naman sa selective breeding na sinasabi po natin, wag lang sana umabot sa punto na talagang dumating ang araw, although ito yung na-experimenta nila, nabanggit na natin dito sometime, na yung baboy nilagyan ng ganito, ng pakpak, ng ganon. Hindi pa naman sa ganon. Although nag-experiment din ang mga scientists yan. Pero, ang ayaw lang natin, makaka-apekto sa ating kalusugan, hindi ba? Meron po akong na-research makakat ko lang po kayo saglit. Sige lang po. Meron po akong na-research nito na ang source po nito is internet pa rin. Ang merong mga baboy na from sa isang bansa sa Asia na na hindi na po kailangan ng inahin.
So, ang mangyayari, kumbaga sa parang test tube baby. Kukunin nila yung DNA nito. Tama yun. Kukunin nila yung DNA nito, pagsasamahan. Doon nila ibibreed sa isang container. Mabubuo na siya, magiging piglets. Kumbaga parang... Yes. Hindi dumaan sa reproductive. So, doon na po siya nabubuo. Ang kinakatakot lang po natin ito, kasi hindi po siya dumaan sa tamang paraan, yung mga bad sides ng yung mga disadvantages nun. Maaaring merong sakit na since hindi po siya dumaan sa katawan ng inahin, di ba po yung mga inahin, meron pong immune system yan, na kusang nagtatanggal ng mga viruses sa katawan. So hindi siya dumaan sa inahin, hindi siya dumaan sa tamang paraan. So hindi siya dumaan sa immune system ng inahin. So mangyayari po, baka po may nag-mutate na bagong viruses na doon pa lang Okay. doon pa lang madidiscover. Hindi natin alam pag kinain ng tao yun, ano magiging Yes. At saka diba dahil sa mga purebred na ginagamit para sa selective breeding, wala tayo dito. Yes, wala tayo sa Pilipinas. Nasa ibang bansa yan. Ngayon, ang sana, wish lang natin, dahil wala naman tayong magagawa, tayo umaasa lang doon sa darating lang sa Pinas na mga breed na. Yes. O hindi natin alam kung paano siya hinulma, paano siya nabuo. So, yung pinagkunan din niya na purebred lines, hindi rin natin alam kung siya ay product ng clone pigs. Katulad dito. Yun na nga po yung sinasabi. Yan, clone pigs na yan. Pero ginamit siya sa genome sequencing. Cloning yan So, Okay. pare-pareho lang sila. So, cloned na yan. Ibig sabihin po, kumaga sa hindi po siya dumaan sa... Yung, base nga po sa sinasabi ko kanina, hindi sila dumaan sa reproductive na sistema. Yung normal. Oo. So, katulad yan, merong mga usap-usapan din na tungkol sa... Nasa internet naman po yun. Hindi po sa amin galing yun. Yes. Yung po yung isa-site lang namin na nasa internet na sana yung mga baboy na nabibili natin ay hindi pinalaki sa steroids. Yes. Makikita natin yung kanina yung sinabi ko na barako, na grabe, parang si Arnold. Mamasel. So, hindi natin alam, syempre, kasi sa Pilipinas wala tayong ganun kulang tayo sa masyadong mahal. So, yung mga kinukuha lang natin doon, yung mga similya lang. So, yung sa ating lang, question mark po, sana hindi naman mangyari na ligtas pa ba yung mga barakong ginagamit natin dito sa Pilipinas na kukumbine at crossbreed natin doon sa ating mga available na inahin. Sa mga native natin. Kasi kapag ganon, at meron tayong karne na nakain, na naging available sa market, na yan pala ay merong steroids sa karne, definitely makukuha natin yan. Yes, oo. Saka napapansin nyo, anong number 1 sakit ngayon ng mga Pinoy? Diabetic. High blood. So, may heart failure tayo. Yung mga nakakaraan naman daw, sabi ng mga matatanda, bihira ang mga sakit, lagnat lang, tarangkaso. Pero, saka yung generation noon, mga nabubuhay sila 102, mga 95, 98. Because malinis pa ang pagkain noon. Pero ngayon, medyo... Ano pinagagawa? Ang buhay ng tao ngayon, maswerte ka na raw pag naka 50 plus, 60. Yun, lifespan. Umaga parang bingo ka na, tumama ka sa loob. Ito po yung aming sariling opinion lang. So, hindi po namin sinisiraan or what po yung ating mga breed ngayon na lumalabas, pero magtataka lang tayo. So, ito yung lang natin na mag-isip or kailangan din natin, ito na nga yung pamamaraan o yung millennial na pag-aalaga ng baboy na maggawa tayo ng sarili at saka yung ipapakain natin is malinis. So, maidagdag ko lang ma'am, yung technology kasi, di ba, pasok yung millennial farming. Yung technology kasi, kapag hindi ka mag-iisip, kapag go ka lang ng go, minsan yung technology yung sumisira sa sarili niya. Yes. Katulad nga po pag yung, yung selective breeding ka, gawa ka ng ganyan, hindi mo alam, hindi mo na-discover na meron ka pala nagagawang bagong virus na nag-mutate dahil doon sa ginawa mo. Yes. So, kailangan maging matalino ka rin
kailangan isipin mo rin yung kung ano yung kahihinatnan ng ginawa mo. Tsaka wag tayo basta magpa-deceive sa itsura. Like yung nakita nga natin sa picture na muscle, parang, uy, mukhang magandang klase yan parang less fat siguro to. Kasi more on muscle, more on siguro mas makapal. Pero hindi natin alam nga yung kumbaga kung paano na-create yun, kung paano siya nag-come up sa pagiging ganon. So parang... Hindi kasi, alam mo partner, magandang mag-alaga ng mga ganyan na dahil sa ang target mo, yung gusto ng customer. Lean meat, di ba? Lean meat. Ngayon, dahil tayo may technology na rin sa bansa natin, kasi okay, maganda ang karne, no? Kikita, malusog ang mga similya, kung bore yung pinag-uusapan natin, ano? Production ng selective breeding yan, result ng selective breeding. Pero dapat, paano naman, kumusta naman natin yung kalusugan natin? Yes. Kasi hindi natin alam yung galing sa ibang bansa kung paano nila kinarate yun bago napunta rito at ginamit natin. Hindi natin alam yung history. Kumbaga, walang mga kasalanan yun nandito sa Pinas na tumanggap lang. So, hindi natin nakita yun, wala tayong purebred. Hindi natin alam kung yung pinanggal, yung mga purebred lines na yun bago magkaroon ng production, yung kanila offspring na nakuha natin, sinaksakan pala ng steroids. Hindi natin alam yan. Para sa kaalaman po nating lahat, merong steroids na nire-recommenda ang doktor para sa ma-reduce ang inflammation. Pero talagang sila lang nagre-recommenda na kailangan sa tao. Yes, oo. Pero meron din namang steroids na tinatawag na anabolic steroids na yan minsan ang sinasabi ng mga ilang mga kritiko na sana wag malagay sa mga kinakain natin tulad ng karne ng baboy. Kasi yan, ang steroids per se ay ito yung nagagawa niya no? Bodybuilders, di ba nagba-bodybuilders para to gain muscle. Yes. Ginagamit yan sa saksak. Yung parang mga bukol-bukol. Yes. Naging epekto kasi niya sa mga kasi ito lang ma'am, naging epekto niya sa mga bodybuilders na katulad namin, joke lang. Hindi, ano po yan, yung kumbaga ina-alter na yung cells mo, yung DNA mo para hindi ka mapagod. So, hindi ka nakakaramdam ng alay, diretso ka pa rin ng pagbubuhat. Kaya lumalaki yung napupersa ka ngayon. Okay, another na ginagawa nila yan ay para daw yung mga athletes ay ma-improve ang kanilang skill. At saka yung mga tao na nagsisikap na may expedite yung recovery nila mula sa injury. Diyan ginagamit ng iba yan. Na minsan nga sa competition, binabawal yan, di ba? Yes. Ngayon, ang problema ito. Wag sana, kami po opinion lang tong personal, wag sana na makatiyempo tayo at ang ating pamilya na makakain tayo ng kanin na merong steroids because bukod sa sinabi ni ma'am at meron pa siya idaragdagan ng mga posibleng masamang epekto, ito po, kinuha namin to sa mismong mga page na mga medicine, mood swing, impaired judgment, di ka na marunong mag-judge Yes. aggressive behavior, yan ang mga masamang epekto ng steroids, acne, men develop breast. Patingnan yan, Dede, kung meron. Wala. Ito pa po, painful erection, testicle shrink, parang ayaw na nila, mag-depopulate lang, gusto yata nila, no? Decrease sperm count, infertility, so hindi na nagiging fertile. Yan, nakakabaw po. At nagiging impotent. So those are some na nakuha natin. At bukod din sinabi ni ma'am na talagang diabetics pa. Yes. Bukod doon, syempre nagkaka-cancer. Yan, Yes. cancer, matindi Minsan yan. naloloka daw. Nababaliw. Kasi, yun nga, yung sinabi mong na hindi na makatwiran yung niya. Yung Hindi niya alam. At hindi niya alam. Tapos, may nakikita mo sa mga kalsada na salita ng salita. Yes, na, yes. Yung, basta isa sa mga effect ng steroid yan. So, tsaka yung steroids po kasi sa mga bodybuilders, sa mga kaibigan ko po kasi, meron po akong kaibigan na gumamit yan, which is, masama na ang nangyari sa kanya ngayon. Hindi ko na po babanggitin kung sino. Ganito po kasi nangyari sa kanya. Yung kabataan niya, nag-steroids po siya kasi nag-bodybuilding siya. Bouncer siya sa isang club. Sikat na club po yan. Nag-steroids siya, sobrang laki ng katawan niya. Pag nag-steroids ka pala, kailangan you have to remain active. Kailangan galaw ka ng galaw. Kailangan yung tumatakbo siya sa dugo. Hindi ka parang hindi tumitigil. Hindi ka naging stagnant. 24 hours tumatakbo. Hindi naman po, pero yung lifestyle Kilos ka ng kilos. active. Exercise, ganun lahat. Pawisan, kasi ang steroids pala, hindi na nawawala sa loob. Nandun na. Nandun na lang siya. So ngayon, syempre, nakakaedad na siya. Ngayon po, more on, mga nasa 50 to 60 na po yung edad niya.
Ngayon po, ano nangyari sa kanya? Yung steroids po na dating nagpalaki ng katawan niya, ngayon po, unti-unti nang kinakain yung mga muscles Katawan niya. At balita natin din, sangayon sa ilang mga research, binanggit nila to no? So, tayo wala namang alam sa ganito, no? C19 delta 16 steroids to produce perspiration-like or wine-like odor of boar meat. Para ganun ang amoy. Yun ay dahil doon sa steroids na yun. So, kumbaga ang amoy niya. Barakong-barako. Yung amoy lalaki, maanggo. Maanggo. So, sana po, nabanggit lang namin yan because lahat tayo pare-pareho naman tayo mga consumers and we don't want to eat yung mga unsafe meat. Yes. Ngayon talagang ang health conscious tayo Yun talaga, syempre, nakikita natin yung mga gantong age, parang pag hindi maganda yung lifestyle mo, may ang buhay mo. Diba? Okay. Nagsawa na kaagad. Correct. Isang magandang naitulong ng mga millennials. Kasi ang mga millennials, para silang tagged as health conscious. Yes. Pero hindi rin pala maganda din yung kapag yung adapt ka sa mga bagong technology na hindi mo inaalam or hindi mo hindi mo inaalam yung kung paano gagamitin or i-apply kasi nagkakaroon pala ng bad effect din sa tao. At tayo mismong mga tao ang magkakaroon ng bad effect na makakakuha ng masamang epekto nito na makakasira sa atin. So kung sa kita ang tanong, kikita tayo. Yes, no doubt. Ngayon sa kalusugan, maganda nga ang kinikita mo, pero kumusta naman ang kalusugan mo? Mabuti na nga lang po, may mga teknolohiya tayo ngayon na maganda nga ang karne, pero kung ano nung pinaglalagay dyan, di tayo nakakasiguro. So, we have the technology to minimize, to reduce, or to totally wala na, alisin na yung mga makakapinsala sa ating kalusugan. So, mag-alaga po tayo ng baboy, pero siguraduhin natin yung kakain niya na makakabili at saka tayo ay magiging safe pa rin. Sa pamamagitan ng mga technologies na binabanggit namin sa inyo, na kung meron kayong pagbababuyan na ginagawa, is gamitin nyo yan para makatulong po sa kapwa nyo at sa pamilya nyo. Kumbaga pag nag-alaga ka, kailangan confident ka pa rin na kaya mo kainin yung inalagaan mo. Tama po yun. Kasi meron tayong, hindi ko naman po nilalahat, pero meron pa rin pangilan nila na pag nag-alaga sila, hindi nila makain yung alaga nila. Kasi alam nila kung ano yung mga nilagay doon, di ba? Siyempre, kung paano nila ginanong. Yes. Hindi naman po sinasabi na lahat, hindi ko naman po sinasabi na pero pakiusap na lang po. Yung mga taong gumagawa na, bago-bago na rin po. So, the technology helps na ma-flush out lahat ng mga unwanted or harmful compounds, residues ng mga na hindi dapat maiwan dyan sa mga cells, mga ano ba tawag doon? Mga medicinal residues. Yan. And although the technology helps na mas mapabilis ang epekto ng mga gamot, pero yung latak sana huwag maiwan. Kung may steroids yan, makakatiyak tayo na hindi tayo kakain ng karneng may steroids. Basta gamitan po ng technology, tsaka makakasigurado rin po na yung mga cells nila is repaired. Yes. At saka yun nga, andito pa rin naman, hindi basta yung ating technology na andyan yung ating 1:5 para at least, ito yung malinyal feeds. Kasi gusto natin, medyo kakaiba yung mapuproduce nating karne. Ito yung kahit medyo nagdadagdag tayo ng kahit kamote, pero yung fat ng ating, back fat ng ating baboy, hindi ganun talaga lalaki. Kasi quality meat and healthy and safe na meat yung ating mapuproduce. Tsaka very millennial talaga yung technology natin kasi nagpo-promote tayo ng change at the same time we're concerning yung yung kalusugan ng mga taong gagamit. Ayun, kung wala kang... yes. Sige pa, ma'am. Sige, kaya mo yan. Kapag may technology kasi, number 1 dyan, yung pinaka-cells kasi ng ating mga alaga, inaayos niya kung saan may problema, kung saan yung kulang. Pinupunan niya. At the same time, yung antibodies na ang katawan ng ating hayop, is yun na mismo yung lumalaban dun sa mga pumapasok dun sa loob. Yung nilalagay natin sa loob ng katawan ng ating mga hayop. Okay, so kung wala man tayong pambili ng mga matataas na uri ng breeders, ng boar, don't worry.
sa ating bansa kasi kailangan lahat umasenso. Ultimo, mga backyard growers na nakakabili lang ng chop suey. Sabi nga kung tawagin nila, sila nung pinanggalingan ng salita na yon, ng mga baboy na walang masyadong lahi. Ang kagandahan po ngayon sa ating millennial hog farming ay meron na po tayong technology sa ating sariling bansa na makakatulong na gumanda rin ang karne. Lean meat pa rin. Kahit hindi yan yung mga hindi siya mga bunga ng selective. Yes. Manipis din ang taba. Hindi mo na kailangan, Pero kung nais ninyo ng mga magagandang breeds na yan, may pambili kayo, maganda po yan. Ngayon, kung wala, hindi naman kayo may spare. Pwede pa rin kayo mag-alaga because we have the technology na makukuha yung mga nais ninyo na maging maipoproduce na karne na gusto ng customer. Yes, at saka makakasigurado kang malinis. Yes. Ako, very well said. Yes. Sana po ay kung mayroon kayong nais na itanong, open po ang ating line. Yes. Open din po ang ating Facebook. Paano nga ba yan, sir? Yes, opo. If you have questions, pwede po kayo mag-message, mag-comment sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/atovinanotech. Anytime po, anytime, pwede po kayo mag-message. May sasagot po talaga sa inyo. May tao po na para sa inyo talagang tumulong. Tapos kung gusto niyo naman po mapanood yung aming mga previous videos, pwede niyo pong puntahan ang aming YouTube account. It's www.youtube.com/atovinanotechnology. Pag nanood po kayo ng videos namin, huwag niyo pong kalimutang i-hit ang subscribe tsaka yung bell button. Para automatically notified kayo sa aming mga bagong discussions and videos. Yes, thank you. Thank you sa mga nanonood. Ay, bago magtapos, bigyan natin ng konting history about breeding. Yes. Kasi mga panahon na to, panahon talaga sa ating wait lang, magkakapatid, okay lang. Pero sa ibang bansa, start ng 18th century, nagkaroon na ng breeding. Breeding lang to, not selective. By Robert Bakewell. Ano yan? 1725 to 1795. So, hindi pa tayo buhay noon. Panahon Mga equestrian era pa yan. Hindi pa tayo nabubuhay nito. So, after nun, si Gregor Mendel, ito yung mismo nakadiscover ng genetic inheritance. Yung pala, yung mga traits na yan ay nai-inherit. Okay. So, nakagawa siya ng mga books and then, sumunod naman ang Father of Animal Breeding by J.A.L. Lash noong 1896 to 1982. So ito yung pinakamalaking book na dumating yung mga scientists. Ito yung talaga yung pinagmulan talaga nila, pinagbasihan nila. Ulitin natin, si J.L. Lash. Yan po yung Father of Animal Breeding. Sa ngayon, alam ba nyo? Yan po, para konting information. Ang galing nung araw, kasama ko lang tumambay sa kanto yan eh. Yan? Okay. Pero hindi pa po tayo tapos. Huwag kayong bibitaw. Kasi, wala pa naman noong 8:30 eh. Meron tayong segment dito na kami naman po ay nagtatopic. Yes. Wala na tayong idadagdag sa ating main topic. Okay na. So, meron po kaming segment dito, kaya huwag kayong alis. Di pa ho kami tuluyan tapos sa Farmer's Talk. Ang aming segment ay tinatawag pong kontra yon. Merong side na kukontra, merong umaayon sa isang issue. At gaya po ng dati, mga opinion lang namin ito. Hindi po namin nais na kayo ay impluwensyahan. Kundi, ito'y isang segmento lang na naglalayong magpalitan ng kuro-kuro. So, nagbunutan na ho kami. Dalawang side. Ang nakabunot po ng positive na solusyon ay kami. Okay? Yung sa kabila naman ay negative. Ito yung pinaka-title niya. Biogas. Ito ba ay gastos? O solusyon? Solusyon. Kami solusyon. Gastos sila. Ayan. So, meron po kaming 3 minutes for 2 sides and then the last, yung pangatlo pong level, ayun na yung conclusion. Okay? So, samahan nyo kami. Baka may opinion din kayo. Sabihin nyo rin. Pwede nyo ituhan dyan kung ano po yung opinion nyo, kung saan side kayo, kung gastos ba or solution. Okay? Then, we will start now. Asa na po ang ating timer? Ayan, wala tayong cellphone. Okay, sandali lang ako, tayong timer. So, ang title natin dito is, yung biogas ba ay solusyon o ito ay gastos lamang? Alright? Timer? Timer starts now. Ay, tayo muna. Sino mauna? Sino mauna? Sila. Tayo? Sila. Kulang sila eh. Sige. 3 minutes.
Ayan. Sa amin, mas nakikita namin na gastos lang ang biogas. Kasi, ayan, unfortunately, ayon sa research sa mga articles is yung biogas today, used in the production of biogas are not efficient kasi wala pang mga new technologies para ma-simplify yung proseso at para mapababa yung cost nito. Kasi kailangan ng parang mga large scale production para masupplyan yung malaking populasyon natin para sa biogas. So parang kumbaga kulang pa tayo sa sources. Kasi malaki yung gastos kung magkano ba paggagawa ng biogas. Kung medyo maliit ka lang magba-biogas ka, umaabot ng 100,000. Depende sa area mo. Pero may mga biogas naman na medyo maliliit lang, parang 25,000, 30,000. Pero sapat ba yun? Hindi sapat. Ang sinasabi ng mga science sa pag-aaral, biogas is contain impurities. Pero kung ito gagamitin mo sa automobile, nagkakaroon ng corrosion yung metal na gagamitin mo. So, disadvantage pa rin siya. And then, sasabihin niya, kaya tayo nagpa-biogas dahil para maka-save tayo dun sa amoy. Pero hindi. Once na nagkakaroon ng degasification, nagkakaroon din ng mataas na evaporation of ammonia. Once na yun yung degasification kasi ibig sabihin, di ba ang biogas is may lona, tapos magbabalon yung bubbles yan, iyan yung gas. Once na nagbalon yun yung degasification na tinatawag. Pero pag yan, once na butas, lalong napakabaho. Yan ang mas nakakasira sa ating temperatura, yung environment, mas nakakasira sa ating ozone layer. Yun yung sinasabi nating problem doon sa global warming. And then, bilis? Ilang minuto yun? Tatlo na yun? Nataantabay pa nga kung sasabihin niya Okay. Sa amin naman, solusyon. Teka daw, sandali lang. Game. Sa amin naman, nasa panig kami ng solusyon. Dahil para sa amin, maganda itong maging isa sa pangunahing pinagkukunan ng enerhiya at saka kuryente. Isa pa, mabuting alternatibo ang biogas sa tinatawag na fossil fuels o gaya ng langis at saka uling. Okay? Okay, sa aming palagay, ito'y solusyon. Kasi, kapag nag-produce ka ng biogas, gagastos ka nga, pero hindi siya yung ganun kalaki. Kasi unang-una requirements yan para makapagbabuyan ka. Otherwise, hindi ka makapagsimula ng negosyo. Maraming zoning laws ngayon at yung PD 856, isang batas po yan na dapat ay Cleaner Act at saka yung Water Act, nagsasabi dyan na biogas, mismo sila ang nagsabi na yun ang dapat mong gawin para maka-abide o makasunod ka sa batas na ito. Otherwise, hindi ka makakuha ng lisensya. So, total, gagastos ka na rin lang. Alangan naman itapon mo lang yung dumi dyan. So, dapat mag-septic tank ka. O ngayon, nag-septic tank ka, hindi ba gumastos ka rin? Para ma-contain mo yung dumi, alangan naman itapon mo lang yan. So, kung naipon mo yan, bakit hindi mo pa gawing biogas? Sang-ayon po sa pinaka-latest na to na pagkwenta, na mismong bai ang gagawa pa, ay nagkakahalaga po lamang ng 6,000 pesos lamang ang kabuuan ng septic tank na plus the biogas para makapag-alaga ka ng 6 na baboy na yung dumi na yun doon gagamitin. Sabi nga natin, kaysa itapon mo yan kung saan-saan, sa sapa, sa ano, at least naka-abide ka sa law na patuloy ang negosyo mo. Hindi ako nakapagsalita doon. Sabi mo kasi ako magsalita. Hindi namin napansin yun Okay lang. Okay, konting saglit na lang lang po. naman Yo! ayan, ang kontrahin ko yung sinabi mo. Pwede sa uling, oo. Pinagkukunan natin uling. Pero di ba sa pagluluto, once na nag-biogas, anong amoy? Di ba disadvantage din yun? Ako, doon sa mga nagsasabi na nagluluto na gamit ang biogas, di ba naaamoy din yun? Pag doon ka nagluto. So, disadvantage din yun. So, hindi mo na kailangan. Kaya ka lang magbabiogas dahil sa kuryente at sa paggas mo. Ano ba yung ating unang aim sa pag-aalaga ng baboy? Di ba yung kumita, hindi lang sa gas? Pero yung sinasabi mo, 6,000, oo, mura. Pero ano ba yung magiging disadvantage doon? Oo, avail yan ng mga ordinance ng BAI. Pero, hindi lahat dito sa Pilipinas nakaka-avail nito, lalo na nga mataas ang fees ngayon eh. Pwede naman tayong gumawa ng pamamaraan na
maging mas masipag tayo sa pagkuha ng dumi ng baboy. Andyan, dumi na yan, kahit maganda naman ng dumi, kuhanin natin. Pero hindi mo kung saan yung pwedeng ilagay. Ipunin mo, tapos meron tayong sinasabing vermicast, magawa ka ng vermicast. Ilagay mo yung mga dumi mo doon. Tapos sa ibang bansa, doon sa University of Nebraska, lahat ng mga manure ay kinukuha nila, binibili pa nila. Ang ginagawa nila doon sa hektaryang mga corn plant, inilalagay nila yung mga manure kasi napag-alaman nila napakataas ang NPK ng manure. Pahalo-halo yan, cattle, pig manure, and then ito lang latest na to, 2018, nagkaroon sila ng $11,000 profit. Dahil lang doon sa paglalagay ng manure na hindi lang nabasa nila ay tinatapon. Sa ating dito sa Pilipinas, pwede natin, di ba, nagtuturo tayo ng vermicast, kuhanin mo. Tapos yung iba, ini-stored, may mga malalaki kang lupain, doon mo ilagay. Hindi naman na basta mo itatapon yan eh. Hindi naman tayo basta, syempre, ano pa rin tayo sa environment. Ang inaano ko lang dito, yung 6,000 na yun, sapat na ba yan doon sa ikatutulong doon sa ating paligid? May mga ordinansa naman, depende sa area na hindi nangangailangan ng biogas. Depende doon sa municipality. Yun. Kasi tumuro ka na kaya magilak ko. Yun. Yun po, nawala ako. And then, ikaw, Miss Rachel. Ayun, dagdagan ko na lang na yung with regards to impurities, yun nga, magkakaroon ka pa ng maintenance cost kasi nga, nagkakos siya ng pagkasira ng mga metal parts ng engine. So, gagastos ka pa rin. Parang may disadvantage talaga sa paggamit nito. Mas mabaho. Sige, ikaw ang mauna. Ako panghuli. In terms naman po yung sinasabi niya na nakakasira siya ng engine, isolated case lang po yun eh. Sa lahat po ng gumagamit ng biogas as power source, po siya, 90% ang nakatipid sila. Hindi po nila kino-consider as extra gastos. In fact, meron nga pong state sa meron pong state sa US, yung Texas sa may Dallas, lahat po ng manure, ginagawa po nilang biogas. May profit po yung sinasabi niyo na profit nila na $11,000. Meron pa ang nangyari po sa Dallas, Texas, sobrang nila, so mataas sila ng konsumo ng kuryente nila eh. So nagkakaroon sila ng power outage. Ngayon po, kinonvert nila lahat ng manure into biogas. Nakatipid po sila ng almost $70,000 sa kuryente. So, masasabi natin na efficient pa rin pag gumamit Tsaka ng yun na biogas. nagpapatakbo ng mga bus nila doon ngayon. Yes, opo. Ginagamit po siya may means of transportation. Meron naman po kasi tayong mga preventive measures eh. Hindi naman po porket gumamit ng biogas, Okay. masisira na yung makina mo. Kailangan mo prevent. Kailangan mong gawa ng paraan para hindi masira. Okay. Gumamit ka ng ibang technology. Gumamit ka ng mga additives sa sasakyan. Kumbaga, yung sa power source naman po, sabi po ng statistic, efficient po siya para makatipid ka Okay. sa kuryente. Yun sa akin naman doon sa environmental, kasi nakakatulong din naman yung biogas kasi nga sinasalag niya rin naman yung pagsingaw ng init na mula sa kalawakan. At saka nakakatulong din siya na bawasan ang lumalabas sa nitrogen oxide, ay dioxide at methane sa kapaligiran kaysa hinahayaan lang natin na mabulok sa hindi kontroladong lugar yung mga dumi at saka yung mga basura. Okay. Sa akin palagay naman, malito, malaki man ang babuyan, kailangan mo pa rin mag-biogas, total gagastos ka ng septic tank. Hindi naman pwedeng kolektahin mo lahat yan araw-araw. Gagamit ka rin ng taong marami. O kaya, bago mo matapos yung babuyan mo, kung isa ka lang, edi hindi mo na naubos yan. So, kung magbe-vermic ka naman, gagastos ka pa rin dyan. And then, so sa aking palagay na lang, total, mas maayos na gumawa ka ng septic tank, ituloy mo na sa biogas yan. Yung murang gagastusin mo dyan is magiging, yun na. Magiging. Okay, so, ito na yung panghuli. Okay, sa palagay po namin, sa ngayon, ang biogas po ay pwede ninyong gawa ng paraan na kung sasakyan namin lahat ng estilo nyo, no? Yes. May biogas kayo, nilalagyan nyo ng probiotics, lagyan nyo rin ng Atobi, kumbaga sa wastewater treatment, nakakatulong po ang technology. Para hindi na kayo mismo malaso, nabahuan, may pasara,
At yung ginamit nyo doon, yung mga sewage na yon, pwede nyo ipang dilig sa tanim safely. Yes. Diba? So, meron man kayong septic tank na hindi nyo binayogas, lagyan nyo pa rin ng technology, okay pa rin yan. Ngayon, kung sakali yung baboy nyo ay ginagamitan na mismo ng technology, hindi lang matutulungan yung sa mga dumi nila, wastewater treatment at saka yung management, yung disposal, yung mismong baboy yun na mismo. Tulong sa pag-aalaga sa inyo. Yung sa akin naman, syempre, yung sa atin walang septic o talaga yung mga backyard lang, yun yung madali eh. Pag nagte-technology, hindi mo na kailangan magbuhos pa ng mga tubig. Kaya mo siyang takutin. Kahit kamay nga dinadakot yung iba. Yung pinakita nga nating video, di ba? Ako nga sinisinghot ko pa eh. Diba? So talagang wala siyang amoy kung meron tayong proper na lagayan. I-store lang natin, lagyan nyo ng yung wood chips o yung sodas. Kami, laging sodas kami. O kaya yung mga palay, yung iba, i-ano nyo lang yan, i-ferment nyo, i-dry nyo, i-compose nyo, pwede nyo po niyang gawin as fertilizer. Para at least, tayo sa environment, hindi tayo rin nakaka-contribute. Pollute dun sa ating sa pagsira. Meron nga pong case gumagamit ng ATV. Hindi niya na pina-ferment yung dumi ng ng baboy niya. Pagka dumi ng baboy, diretso kuha, lagay sa sa mga safe po 'yon, pwede 'yon. Hindi po namin siya ina-advise na gawin, pero kung i-ferment mo siya, mas maganda. Pero kung wala naman po kayong time, pwede niyo pong pwede niyo pong isama na pero syempre wag mong masyadong ilalapit sa halaman, pero lagay pa rin ng Actually, ang pataba, kahit anong dumi yan, sa lupa inilalagay po. Hindi mismo sa halaman. Kasi ang pinatataba natin, tandaan nyo, kahit anong pang fertilizer, commercial fertilizer, hindi lang dumi, yung lupa ang pinatataba natin para doon kukuha ang halaman. Yes. Ayun, kasi itapon natin yung mga dumi, so pwede na natin gamitin as a fertilizer na makakatulong din sa ating mga pananim. Yes. Sa ngayon kay WBA, sa mga nakaraang tatanghal ng farmer stock na nandito siya, ang methane gas, pag-akit sa, kunyari, yung iba't ibang layer ng ating langit, kalangitan, di ba? Stratosphere, may mga pir-pir na yan, di ba? British sphere. Kung halimbawa CH4, yung mismong elements niya, kung isasulat mo yan. Pagdating sa taas yan, habang umaakit pa lang yan, siyempre, hindi natin nakikita itong paligid natin, maraming mga molecules yan, atoms ko, ano yan, mga elements, na kapag siya'y nakasalubong niya yan, nakadikit niya yan, nagkakaroon ng panibagong mga elements yan na nabubuo. Minsan, kunyari lang to, CH4, NO3, ganito, ganyan. Hahaba na haba. Pagdating sa may kalangitan yan, lalo na sa universe, sa kalawakan, which pinoprotektahan natin para sa future, ay maaring makapinsala sa ating universe. So, may mga chemical reactions yan na hindi lang natin nakikita kasi hindi naman nakita sa mata yan. So, methane gas is methane pa rin. Kumbaga, dangerous, ano ba tawag dito? Destructive? Destructive po siya sa ating ozone layer. Yes. Kaya tinan mo yung panahon natin, sobrang init, tapos babagsak ang ulan, tapos iba ang pakiramdam mo, maisa. Kasi parang pasisingawin lang yung init lalo. Kaya marami nagkakasakit. Wala na po siya sa season. Yes! Nawala na nga, nasira na. Dapat summer pa rin ngayon. Ngayon, summer na tagulan. Rainy summer. Parang magkakapalit eh. Parang pag napaaga na yung tag-ulan, yung tag-araw, mauusog yan eh. Magkakapalit. Umiiksi. Yes. So, yung December natin, apektado rin, di ba? Usually malamig pag December. Parang hindi naramdam. So, yung pong technology, may option kayo. At least, meron kayong mapagpipilian later on kung gusto nyo na makapag-produce ng hayop na ang kanyang dumi ay hindi makakapinsala sa kapitbahay, sa environment, sa kalikasan at universe. May technology po tayo, then use it. Yes. Philippine technology po yan. Sariling atin. Ayan. Okay, mga kaibigan, magbabati na kami ng mga dito. Namin na nila. Salamat po. Yes. Ayan, good morning po kay Ma'am Marivic Marshall. Yes, at saka ayan na, good morning po. Good morning, News Papako. Yes, Good morning. Yes. Kaya di ba, David Miranda, good morning. Good morning po. Teacher Marlon
sa Nepal. Ayan. Kay Ma'am Luz Pakpako, millennials are on gadgets, technologies, machine to make it easier way of farming and easiest system that are adopted on their area. Yes. Tama. Kay June Alipio Jr., good morning. Kay Benjamin Lagardi, good morning po, Timatowi. Good morning. Morning po. Good morning din po kay Al Jimena. Ayan. Jimena, okay, sorry. Ayan. Jonathan Reyes, good morning. So, kay Kimwit Jason, hello Team Atobi, they're here, watching from South of France. Bonjour. Naalala? Ayan, good morning. Karen Sorban. Deja vu. Ayan, kay Sir Donald Managat, good morning. Ayan. Malasa Peter, good morning. Okay, good morning po kayo. Napaka-poging si Darren Ray. Next. Hazel Bisisyao. Besislao Good Lapinya. morning. Ayan, kay Sir Jelson Mancha. Hi po sa inyo. Good morning. Good morning. Yes, good morning po. Good morning. Good morning Team Atobi, happy farming. Happy farming. Happy farming po. Yes, at good morning din kay Narciso Francisco, Teddy Di Guzman, Teddy Aniedo, yan yung mga regular viewer natin. Hindi kaya sila, Good morning po kay Miss Iris Iris po. Spencer Spirito at kay Iris. kay Ma'am Divina Hindi Apostol. Opo. Ayan, kay Ma'am Yen Pacolor. Oo. Yun nga po palang mga listeners natin and viewers, in-invite din namin kayo, no? Bukod sa seminar, mamaya announce sa atin ulit. Doon po sa ating page na group, yung Certified Atobi Users for Clean and Healthy Food. Yun po ay group na mga Atobi user. Meron po kaming itinanong doon kung nagagamit kayo na Atobi, anong ginagamit nyo. Participate. Lagay nyo doon, nakalay user. Yes, comment. Okay, so maraming salamat yung ating seminar ulit. So May 25 na po, 8 a.m. dito pa rin po sa Atobi office. Ayan. Yes, po. Kung meron po kayong mga orders, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook account, tsaka po yung mga numbers na nakikita nyo dyan sa baba. Yes. Yes, at papatuloy ko din si FARM. Yes, good morning sa Jason Gonzalez. Yes. Ayun. Okay, so yung ating seminar po ay tungkol sa patabaing kambing. Yes, so pag-aalaga ng patabaing kambing kahit sa likod ng inyong bakuran. Ayan, May 25, huwag kalimutan. Ayan. Pali siya. Wala na po tayo nalimutan na. Wala na. Okay, thank you ng marami sa inyong panunod sa Farmer's Talk. Ayan. And remember, vote wisely sa Monday. Ayan. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Okay, maraming salamat po. Always remember, Team Atobi will continue to educate, Share And inspire others. Bye-bye! Happy weekend! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi
Adobe Technology, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim. Aanihin pagkain, malinis at itas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology. Sariling atin ata to, Adobe Technology.